malupit na dumit mancha, easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Lactopapi, ang ilindon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilindon awang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilindon nindot ka ayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, sa palang pagkakatindot. Okay? Diba? Wow. O hindi man nalipot pa, tingnan mo na yan. Lactopapi, mapatingnan. Lactopapi, ganun na yan. Lactopapi, masaligat ka. Dali, na. Mag-Lactopapi, nakailim nung para sa petana. Sigit na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sigit na, dali na. Palit na. Sige ka. Lactopapi, bibigyan mo na yan. Lactopapi, taluwas. Sige ka. Lactopapi, happy. Mag-Lactopapi, Mag-Lactopapi. 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 Mga suking tigpaminaw sa DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Ako si Coach Eddie Mahilom, usa ka Certified Wellness Consultant, Doctor of Humanities from Northwestern Christian University, Florida, USA, broadcaster, usa ka business entrepreneur, business trainer. Mudapit ka natong tanan sa pagpaminaw nining atong bag-ong tulumanon ang Skyscrapers Health Program nga madungog sa kahanginan tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa DYKC size City 5 sa dial sa inyong mga radyo, madungog ninyo ang akong programa gikan Lunes hangtod Biyernes, matag alas 10 sa buntag hangtod alas 12 sa kaudtuhon. Dinhi lamang kana ninyo, sublion ko ang pinakakusog ug naglanog-lanog ang DYKC Cebu size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Sayra, ikaw kini? Kadali ko di mo nakalimot na ako doon na. Duha pa lang gani kabuwan mo ta magkita. O din ka magkailan ako. Ang misliman ang imong lawas ug mihamis ang imong kutis. Unsa may imong sikreto? Dili niya sikreto. Kanunay lang ko mo inom sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Ha? Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee? Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee, dunay daghang sangkap nga makahatag og kaayuhan sa tun lawas. Unsa pa nang lit? Sama sa green coffee, non-dairy creamer, L-carnitine nga makapahili sa tambok sa tun lawas. Unya, mo convert nito sa energy. May stevia, maingon man sab mangosteen nga makatapang sa kaayuhan sa tong panglawas. Green tea ug maingon man usab green barley. May sangkap usab nga robusta coffee. May collagen, ingon man psyllium husk fiber. Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee, lahi sa ubang mga kape. Busa, kung gusto kang lagsik kanunay ug manindot ang imong lawas, muhamis pag yun ang imong panit, inuman nag-adlaw sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Matawag sa telepono 512-6420. Labing maayo, magdilay ka sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Kisama na ko, mukita ka pa, mahimsog pa kanunay imong panlawas. Ug mahimong sexy!
Niining panahon sa digital media, ang kasaysayan sa radyo ug telebisyon nagpabiling kinahang sa Kabisayan ug Mindanao, ang RPN Radio Philippines Network kanunay nagrunda sa pinakaulahing balita uban ang mga responsabling komentaryo ug mga kalingawan tuig 2025, laing hagit sa among makanunayong pagrunda sa inyong tugaran, syudad, lalawigan ug national. Kini ang 675 DYKC, ang inyong radio. Runda. Member KBP. Ang atong takna karon alas 11:38 sa kabuntagon ni ining Domingo. Ang Children's Legal Bureau o CLB pinaagi sa pagsuporta sa KKS Carl Humel Stifto nagmugna ining programa matag Sabado alang sa mga bata o kabataan sa Sugbo. Ang Kabataan Karon pagpananog sa advokasya, pagpanalipod sa mga minor de edad, patok sa papangabuso, pagpahimulos, pagdusok sa ilang mga katungod. Ang Kabataan Karon kada semana tukion ang mga suliran o sitwasyon sa mga bata o kabataan, pagpanayag sa mga opinyon, pagpasamot sa mga balaod o palisiya. Ang Kabataan Karon, mga child rights advocates atong paminawon. Inubanan sa Children's Legal Bureau Incorporated, pag-auhag sa katauhan sa pagpaminaw o pagsalmo matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon sa Sabado. Ang Kabataan Karon. So, ang atong bag-ong oras karon alas 11:30 hangtod alas 12:30 sa Domingo. Maayong buntag sa tanan nga tigpaminaw, ani anasab kita sa atong giatngan nga child-friendly radio program diri sa Sugbo. Ang Kabataan Karon. Ako di ay ang inyong alagad karong buntag, si Joyce Rubio usa ka CRA sa Mandaue City. Maayong buntag kaninyong tanan, ako sab di ay si Angel Grace, usa ka child's right advocate gikan sa Dakbayan sa Mandaue. Ug ako sab di ay si Elsa Jane R. Gibraltar, usa ka CRA sa Dakbayan sa Mandaue. Maayong buntag sa tanan, og ako si Marian Zara, ang KKS Project Staff sa Children's Legal Bureau. Naapod tayo kauban karong buntag, si LB Staff, si Ma'am Stella. Maayong buntag, Ma'am Stella. Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw and welcome back mga pioneer nga mga CRAs. Happy to see you, no? Nga nabalik mo sa ato ang radio program. Yes, malipay pod bi nga naa ka Ma'am Stel and Miss Zar. Thank you so much. So, karon kamusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw ug tigtan-aw sa ato ang live streaming. Hinaot nga maayo ang inyong kahimtang diha. Relax lang kamo samtang maminaw sa atong maundanon nga episode karong buntag. So, kining atong programa namugna tungod sa Children's Legal Bureau o CLB nga usa ka non-government organization o NGO na nagpanalipod sa mga katungod sa mga bata, kabatanunan o kababayenan. Sulod sa usa ka oras atong madunggan ang mga nagkalain-laing ideya nga atong mahisgutan dinhi niining atong programa bahin sa selebrasyon sa International Day of the Girl Child. Makita og madungog diay ang atong programa karon sa live sa Facebook sa DYKC or sa Children's Legal Bureau FB account. Mahimo sad nga mangutana og maghatag mo og mga greetings pinaagi sa pag-comment sa Facebook sa Children's Legal Bureau or pwede pod mo manawag sa radio hotline sa DYKC 407-0841. Siyempre, ayaw sad mo kalimot sa pag-like sa maong Facebook page. Just search Children's Legal Bureau. O kung gusto mo makonsulta sa mga abogado para sa magkalaing-laing issue mahitungod sa mga bata like child abuse, palihog lang taog answer sa Children's Legal Assistance Form nga makita sa pinned post sa CLB FB page. Siyempre, ayaw po ninyo kalimti o butang ang inyong mga active na contact number para dali na mo makontak sa atong mga abogado.
So, tinuod, palihog ayaw mo kalimot pagbutang og mga active ninyo nga contact numbers pala, dali mo na mo makontak. Ay, para dali mo makontak sa mga abogado. Before tabag sugod ni ining mabungahon nga kabuntagon, mga musta usa ko sa akong mga kauban diri karon. So, kamusta man mo guys? Girls dai. Kamusta mo girls? Yes. So, unsa man ang mga kalambuan nga inyuhang nasinati karon or nahimo o unsa man ang mga sitwasyon diha sa inyong barangay na aba mo yung mga gipangatinan nga seminars o unsa man na ang mga kalambuan sa mga kabataan-unan sa inyong mga barangay. So, kamusta man mo everyone? Ate Angel, kamusta man ka? So, maayong buntag sa tanan, no? Pag-usab. So, Ate Joyce, kamusta ko? Well, currently, I am busy sa akong studies. But, CNU, no? Speaking of CNU, we are conducting asynchronous classes and it was just announced yesterday nga until the end of our semester or the end of the school year, kay mag-asynchronous classes daw ni. Kay ba mo nga no? Among building kay paano? Oh my God. Leaning Tower of Akas na siya. So, mauna makapaldo ko og panabaho karon. Yes. Speaking of trabaho, no, kamusta man ka Ate Elsa og kamusta imong trabaho? Nya, na-balance ba nimo sa imong studies? Yeah, so it's really good to be back here with all of you guys. So, yeah, I'm actually great right now. Mabalance gyud na akong ang work o ang studies, especially if you have a very good or if you set a good mindset with you. So, kaya na gyud na ninyo bisag kuan lisod pa na kayanon gyud na ninyo dapat kay mga manay gusto ninyo. So, wala nagpagos. Believe kayo, kugihan kayo. So, karon, speaking of kugihan, mga musta po sa to ang mga CLB staff. Miss Dar, kamusta man mo? Yes. Thank you kayo, no? Okay naman ko as a person. Pero sa CLB, wala na nakadiba mong schedule. Ano man? Na moto. Kaya kanang daghan kay mi og kanang like, as in tanan nga staff, very busy ko kayo for different projects. Nga naapod mi andam sa amo ang big annual event sa CAST this coming November. Pero karon ako sa unahon nga naami i-conduct nga training para sa amo ang WCPD sa tibuok Cebu Province, apilang Mandaue and Lapu-Lapu City karong October 15 until 17 sa Park Lane International Hotel sa Cebu City. Kani nga training kay about siya on child sensitive and investigative interview. This training aims to capacitate our WCPDs on how to properly handle cases when it comes to especially kung ang ilang gihandle nga kaso kay about children. So mo to siya. Very excited of course, pero medyo cool ba pod kay lagi siglinog no nya what if naami sa hotel. Uy, bako. Sige. But yes, hoping for a successful nga and safe Safe, training. yes. Ikaw, Ma'am Sa, kamusta man? Same sa giingon ni Sarah, no, nga medyo ubay-ubay ang mga kalihukan kay Q4 na biyata, no, pa-end na sa year and then naadin ha ang bulk, no, sa trabaho. Unya ako lang pong i-announce or inform sa ato ang mga suking tigpaminaw nga ang amo ang para sa kabataan nga online forum magsugod ugma, no, unya weekly na ang amo ang episode. Unya gipanguluhan jud ni siya ni Attorney Noy Truya Barrientos nga mao'y naka-focus, no, sa maong online forum. Unya lain-lain ang among topics matag semana. Unya lain-lain po na among mga guests. Unya hope makakita sad mo, no, sa amo ang mga online. Amo lang i-send ang mga links, no, sa CLB FB page. Makita, ma-access ninyo ang Zoom link kung para sa katong mga ganahan mo register sa amo ang online forum nga PSK kay nakapost siya sa amo ang Facebook page. Pwede na ninyo i-search ang Children's Legal Bureau. Amo ang topic kay International Day of the Girl Child pod, but invite namin speakers from USC nga president sa SSG nila. Nya si Mila from UP and Jana, of course, our CRA from Consolacion. Nya, ikaw, Ate Joyce, kamusta man ka? Ay, ako kay kanang, okay ra. Ay, bitaw ka nang malipay gihapon ko, no, nga, pag October 1, di ba, September 30, man to ang linog, no, timing kita sa birthday ni
Oo, ni Ate Elsa. Yes, and then pag ugmaan na birthday po Birthday nako. po nimo. So paita man lang gud ba nga nahitabo gyud ang linog ya wala jud ta nakaselebrar og tarong in town kay tungod lagi ani, but still malipayon ta nga gitagan tag another nga year sa Ginoo nga kanang inanin napata nabuhat pa nato to ang passion and everything nga to ang kanang ganahan nga kanang buhaton. Og karon unsa man ay yes, Miss Zarno mo na to daghan na kay mong projects and all, and I Yes. hope nga ato ang mga suking tigpaminaw diha kay you are looking forward in joining those activities nga gi-mention ni nala Miss Zar o ni Ma'am Stella. So for further details, check lang gid mo sa FB page sa CLB. Yes. So before ta magsugod sa ato ang bag-ong episode karong buntag, ato sad istoryaan kung unsa man di ang mga nahisgutan pagka last episode. Miss Zar, unsa di ay to? Yes, very insightful to no nga episode nga gikandak namo pagka last kanang na open jud ako ang mind pud sa mga opinions and learnings nga gi-share, mga knowledge nga gi-share sa ato ang mga CRAs from Consolacion. Nga somehow naging proud pud ko Ate Joyce kay kaning mga bata kay mga teens pabaya. So I'm very glad nga they are very aware of what is happening to the society. So pagka last episode, gi-highlight jud to ang kanang nahitabo no during martial law. Nya ang theme namo ato kay history repeats why the youth must speak. So ang tumong jud ato nga episode is to know and understand unsa ba jud ang mga nahitabo during martial law, ang mga key events, unsa ang mga impact ani sa both economical and historical and of course psychological effects pod sa ato ang mga igkasi Filipino no. Nya of course na-understand pod namon deeply ang unsa man di ay ang 4 categories of children's rights nga gihimo sa UN, especially ang right to participation sa mga children and youth. So nahibaw-an namo unsa ba jud di ay ang role sa mga kabataan sa ato ang politics, which ang summary no kay to of course to recognize no nga unsa ba jud di ay ang martial law. Unsa ka importante nga naatay democratic freedom, unsa ang pwede nga possibility nga mahitabo kung ang usa ka tawo or ang usa ka bata kay wala siya kanang baruganan no, kanang usa siya ka apathetic siya. Nya dili siya musulti, wala siya paki unsay nahitabo sa kanang iyahang society, which is very wrong. Of course, nahibawan pud namo nga during martial law unsa ang kanang importante niya nga nganong gi-commemorate nato siya, of course to acknowledge pod unsa ang asa mga life sa mga Pilipino nga nag-fight jud for our freedom nga atong gitagamtam karon. Nya of course to prevent no from i-prevent nato ang pag-revision sa ato ang history no, and of course to empower also our new generation nga kabahaw sila nga kung ang imuhang right kay nalapatangan na or gi step down na imuhang right kay need na kamo stand against no. So very insightful to siya Ate Joyce nga unsa ni nga episode niya. So kung ganahan ang ato ang viewers and listeners to makahibaw pa unsa ba jud ang important ang role sa mga children and youth in our political reform, pwede ra jud ninyo tan-awon ang amo ang last episode nga ma-search siya sa Children's Legal Bureau FB account pod. Ang episode to kay September 28 siya nahitabo Ate Joyce. Yeah, so everyone kay very relevant kaayo ang topic no sa ato ang panahon karon. So we encourage you guys to kanang tan-aw sa ato ang previous nga episode pod, kay interesting po to siya nga topic. So now karong buntag ang ato ang topic nga pagadiskusyonan nahitungod sa pagselebrar sa International Day of the Girl Child. Ngano kahang atuan ning pagahisgutan Ate Angel? So sa atong mga suking tigpaminaw og tigtanaw no, unsa kay atong tumong karon nga episode. So karon daw nga episode ato ang pagtuki-tukion kung unsaon nato pagkahibaw or pagkasabot nganong gi-celebrate nato ang International Day of the Girl Child every October 11. Og ato pod i-promote og awareness sa mga hagit or mga challenges nga na face sa atong mga batang babay sa ato ang kalibutan. Pareho na anang child marriage, ang gender-based violence, and child exploitation. Og ato pod i-promote ang leadership and participation of girls in decision-making at all levels.
ug finally we will celebrate the achievements or atong sa ulugon ang mga nakabot or mga achievements and potential of girls around the world. So mao na ang ato ang pagtukion karon nga episode. Sakto jud ka Ate Angel, no? So sakto jud ka Ate Angel. So karon, ato ang mga suking tigpaminaw kinahanglan gyud ta makabalo kung unsa ba gyud ang tumong ani ato ang pagahisgutan karon ug nganong ato ding istoryaan ug kung unsa ni ka-importante nga dapat makahibalo gyud ta niini. Yes, Ate tinuod Angel. yun na ate, no? Yes, tinuod yun na. So, karon, I think we shall proceed naman to the next, to our topic. So, karon, Ate Zar, nakoy mga pangutana diri nga giandam. Ready ka na ba? Sige, what I ready choice. na. I'm a hams. Ready na kay for sure ready na sad maminaw nga to ang mga suking tigpaminaw diha. So karon ako'y pangutana Miss Zar, kung pangutana kay what is unsa man jud di ay niyang International Day of the Girl Child and unsa man ang iyang history nganong ato ang maninggi celebrar og kanang nganong na-establish man ni ang International Day of the Girl Child. Yes, thank you, Ate Joyce. So, actually, sakto to ang giingon ni Ate Angel. Ang International Day of the Girl Child, annually ni siya gi-celebrate during October 11. So, I hope sa tanang bai diha nga bata, ganahan ko ipasamwak ninyo, no? During October 11, it is your day. It is the International Day of the Girl Child, no matter asa pamugikan sa tibuok kalibutan. So, ang International Day of the Girl Child, actually plan na jud na siya or idea na siya during the World Conference on Women in Beijing pagka 1995. Na kundiin ang mga assigned or signed nga countries ato kay naghimo sila og kanang declaration nga gitawag nila og Beijing Declaration and Platform for Action. Kay nagtuo sila nga dapat ang mga rights sa kabataan dapat pud siya tagaan og kanang proper intervention or proper kanang iyahang jong rights ra jud para sa kabataan na babae, dili lang para sa mga women or youth na na babae. So mao to siya ang first nga meeting, no, na kundiin pagka December 19, 2011 gihisgutan na pud ni nila balik during the United Nations General Assembly na kundiin gi-adapt na nila properly ang Resolution 66/170. Gideklarar nila ang October 11 as the International Day of the Girl Child. Of course, ang tumong ani Ate Joyce, no, is to recognize girls' rights and to raise awareness unsa ba jud ay ang mga challenges sa nga giatubang sa mga batang babae, dili lang sa mga babae in general, no? So kani siya ang mga during kato nga General Assembly ang mga nakita nga mga problem nga kadalasan yun na experience sa mga batang babae, no? Of course, first, ang access to education. I know you guys are aware of this. Dili lang ni sa Pilipinas na hitabo, pero there are a lot of lack of access to education para sa ato mga batang babae. Second, child marriage. This is very prominent po sa ato ang country nga later on i-discuss pa. Third is the gender-based violence. Dili lang ni force ang mga batang babae. Next is healthcare, leadership and participation, and digital inclusion. So, kani mga gamay ra ni siya nga problem nga mga nakit-an nila nga dapat i-address concerning kabataan, no? So, of course, ang kani nga celebration, kanang dili ra ni siya celebration itself, kanang may program and etc. Na siya, kanang every year na siya different theme. Actually, ang pinaka-first nila nga theme pag 2011 is to end the child marriage. So, feeling ko kato nga time, kay maujud na ang prominent or number one nga problem nga giatubang sa mga batang babae gyud, no? So, again, ang International of the Girl Child, it focuses on addressing the needs and challenges that girls face, and it also promotes girl empowerment to fulfill their human rights. So, mao na siya, Ate Joyce. Yes, thank you so much, Ms. Zor, for the grabe jud ka maundanong information, no? Very detailed nga explanation. And right now, I think na pangutana pa jud si Ate Angel. Ate Angel, go ahead. Speaking of detailed questions, Ate Joyce, no, we are very thankful nga naa karon
ang atong mga advocates or atong mga CRA o ang staff sa CLB to answer our very intricate questions. So, my question for you, wow, murag pageant. Wow. So, my question is, what are the issues regarding child that our girl child that this movement aims to establish? Like, what are the issues that the girls are currently facing in our society? Miss Stella? Yes. Giisgutan naman to ni Sarah ganina, no, ang mga issues and concerns based, no, sa gi-identify, no, nga concern. So, usa na ni Ana ang katong giingon, no, nga gender-based violence, no, unya di lang kaayo pod ingnon nga sa international bisan dinhi sa atoa, no, naagyod tay mga children's issues nga giatubang karon sa atoang mga girls, no, young girls, like sexual abuse and exploitation, no, online and offline na siya. And then naapot giingon nga child marriage among sa mga Muslim communities. And then taas pod ang incidence sa atoang teenage pregnancy. So kani siya nga mga issues nakahamper ni siya, no, nakahamper ni siya sa growth sa bata nga babae, ilabi na in terms of education, healthcare, no, unya of course ang mental health pod, no, kay grabe kaayo ni og epekto, no, sa di lang sa physical kung dili sa psychosocial state sa batang babae. And then ato lang sa sigurong i-highlight dinhi kay kita magud dinhi sa Pilipinas, grabe ka itag stigma, no, ani ato ang mga victims and survivors kay sila na gani ang nabiktima, sila pa gyud ang ato ang i-blame, no. So no gyud ta ana ang gitawag natog victim blaming, no, kay in fact unsa may kakayahan sa bata nga magsabak og laing bata, di ba? Daghan kaayo na sa news nato nga 13 years old na buntis, 14, 15, no, nga physically dili pa gyud stable or dili pa mature, no, ang ilahang matris, no, nga mo carry og baby. At the same time ang ilaha pong emotional and psychological state, no, nga kanang magduwa pa man na uy, no, magduwa pa man ng bataa unya nganong all of a sudden nabuntis, no, unya kana pod ang access to healthcare gyud, no, nga kana bitang maluita sa bata nga kung pananglitan magpa-prenatal, no, moingon nga hala kana bitang mga side comments, no, sa ato ang mga marites, no, nga hala kabata pa nimo day nganong nabuntis ka unya ang bata bitaw kana bitang helpless good siya actually. So that's the time siguro nga ang ato ang government mangita gyud ta, no, o unsa man ang mga effective programs and services para ani, no, nga girl child nga sila man in town ang hinikawan, no, sa mga basic services, no, although naay limited, no, pero katong giingon gyud nga access to healthcare, no, importante kaayo nya. Kana pong access to education nga dili man siguro mo matter kay abi buntis di na ta pwede mo eskwela, di ba? Na may modular, no. So i-arrange gyud na siya, although gi-practice na gyud na siya sa DepEd, no, nga extend gyud ang educational services para sa mga teenagers nato, no, nga mubuntis until such time nga makahuman gyud siya sa iyahang pag-eskwela kay unsa may future niya, no, kung ato siyang kanang pasagdan bitaw nga naalan siya dinha, no, sa iyahang kahimtang nga ingon ana. Unya kanang kuan sad siguro kana bitawng speaking of mental health, ang readiness bitaw sa bata, no, nga magbuntis unya kana bitawng napoy mga parents pod nato pipila pod nga pugson bitaw, dito na lang ka, no, dito na lang ka sa imong lalaki, no, nga nakapabuntis nimo. Unya ang nakapabuntis kay minor pod so unsaon man na nya waton nga makasal, no, maabot sa legal age, no, nga which is wrong, no. Unya kuan sad kaayo kana bitawng imbis nga imong tabangan, no, kay kihaon baron, no, kay ingon ana nga nabiktima siya, mingon man ay di na lang mo kiha kay maumay mo gasto inig panganak. So napagyud bitay mga kana bitang arrangement, no, nga ingon ana kay daghan ta ato ang mga CWG or ang atong mga community watch group members, nagatubang po din taon sila og ingon ana nga mga problema sa mga barangays kung unsa ilang buhaton kay bisag sila atat kaayo sila motabang sa mga biktima o sa pamilya, maingon raman sad nga ay di lang mimo kiha ma'am kay mo gasto man ingon ana baso na may child support. So kana pa bitaw ang mga mentality, no, sa ato ang mga katawhan
nga dili bitaw kakita objectively unsa may mas pabor unta beneficial sa bata, no? So mo na nga paminaw gyud mo sa amo ang PSK, no, or para sa kabataan nga online forum kay naa gyud tay mga maundanon kaayo nga kana bitawng input, no, dinha unya kuan sad siya kanang basin mahayagan, no, nga to ang mga suking tigpaminaw, no, karon nga kanang makatan-aw mo ana para makakuha mo og mga additional information and inputs unsay buhaton in case makasugamak tag ingon ana nga mga problema. Dili ta magpaabot nga kita mismo mabiktima ana, no. So kana lang siguro siya, Joyce. Naara ko i-add gamay ma'am about sige. sa education, no? Kaya sometimes manggod, I don't know kung naa pa jud na siya gyud dili lang, I don't know, kay I know gyud nga nag-exist gihapon ang gitawag nato nga gender role, no? Labi na sa balay, especially kung ang eldest child kay babae, no? Kay sometimes na ko'y naka-storya ato katong nagkaon mi sa IT Park ba with a friend nga nag-atang siya sa 7-Eleven na gamay ra tudyo to nga kamustahan ako siya giingnan man imong mama imong mga manghod na siya ay wala naman ko nag-eskwela ati kay ako na may gabantay sa ako ang mga igsuon. I was like, ha? Murag gihimo na nga second mom ang batang babae, no? Why nganong ingana you'd always know ang kanang mahitabo sa mga batang babae, especially sa mga marginalized homes, nga ang himuon nga second mama kay ang batang babae, marag nganong ihipasa ninyo inyong responsibility. So sakto to dili makaskwela kay siya na ang magsaing, magbantay sa inyahang mga manghod kay ang ginikanan kay magtrabaho naman. So mo to siya kanang there's a lack of education jud sa ato ang mga girl child, no? That's why naajud ang celebration ani on raising awareness unsa ang mga katungod sa mga batang babae sa International Day of the Girl Child to of course promote to a right safely nga environment, healthy life, dili lang sa mga during na isa ko na but on their daily lives, no, nga aton jud gi-assure ang mga batang babae nga they are supported mentally, physically, ilhang education, no, kay para iniga future kay mo grow old sila nga naay potential to change the world and they could be an asset, no, sa ato ang nasod. They could be entrepreneurs, better mothers, of course, mentors, kanang even political leaders. I'm proud to say nga daghan ta kaayog mga mas better pa nga political leaders nga babae kesa sa mga lalaki, no? Emphasis on the mas. Here. Yes. Emphasis on the mass yun. Yes. So, Ate Angel, na pa ba kay further nga questions ka, ha? Yeah, just to add, no, just my 2 cents, my sentiments sa lack of education nga ginahisgot sa atong CLB staff, nga si Ms. Zar ug si Ms. Stella. When it comes to lack of education, we have lack of sex education in the Philippines because the Philippines is a very religious country, therefore conservative ta to the point that teachers and parents and even teachers are afraid, no? Are afraid to teach sex education sa ilahang mga anak or sa mga bata kay taboo topic siya. But mga mama, mga papa, basic biology ra in taon ni. Because teaching your children sex education is not encouraging them, but to educate them about the risk of the act. No? So, mao dyan na. And from what Miss Stella said, no, na negatively affect good ang child marriages sa future sa usa ka girl because you are robbing that girl of her opportunity, her chance for a better life and a brighter future. That's so true, Ate Angel. Yes. Tinuod jud to, Ate Angel. Grabe jud nung na ni kalagot si Ate Angel ba. So mauna sa reminder sa mga parents nga I hope nga you will not view sex education as something nga kanang bati, ngilad, luod or something, but it is a way man good to prevent empower your kids as well. Yes. Kana aron mas ma-inform sila kung unsa gyud ni ug unsay mga dili angay buhaton. Ana. So Ate Elsa, napo ba kay further question pod? Yes, so dapat makabaw sa ta unsa day theme nato this year. So unsa day meaning ano niya. So ang theme nato is the girl I am, the change I lead, girls on the front lines of crisis. So
Yes. So, mangutana sa akong Ate Angel. Unsa man na? Ate Angel, ikaw una na bunutan. First runner-up. Ako una na bunutan dyan, no? So, Ate Elsa, if you ask me, unsa yung meaning for me, ani nga theme. So, for me, is actually connected siya sa topic pag last kuan session or last episode, which is katong martial law, no? And about political reforms and the role of the youth. Because common misconception jud sa older generations nga ang mga kabatan-unan daw kay politically apathetic. But that's not true, no? As a political science student, I will tell you that political philosophers like David Easton said that that is just not true at all. Misconceptions here because the youth are not apathetic towards politics because they are shifting from what we call as the normal traditional forms of political participation towards non-traditional. Nganong ni-shift man di sila kung pwede naman sila makafocus sa election because they view it as unjust or ineffective. And let's be honest, di ba ineffective man jud? Because even if kapilata magsigig elect officials, the same problem occurs every single year. Because Filipinos, no, it is embedded na ato ang election na may makakuan sa tong country, no? And this is actually connected to our topic karon. Di ba atong theme kay kuan kanang the girl I am, the change I lead, girls on the front lines of crisis. The youth and girls in particular are realizing nga akong role in society is not to be subordinate to men. It's not to be inferior to boys. Nga ako ang role in society kay equal man me. So nganong hantod karon gina-treat man ko nila as lesser than men, and it's women and girls rising up and claiming their basic human rights as they should, no? And ikaw, Ate Joyce, kanang nabunutan. Second runner-up, yes, sige. Second runner-up. For you, Ate Joyce, what does this theme mean? And for you personally, do you connect? Yes. Do you connect with the theme? Yes, I personally connect with the theme. Good, no? So, atong theme is the girl I am, the change I lead. So, girls in the front lines, on the front lines of crisis. So, ever since I was in elementary manggod, kay I was a student leader. And as a student leader, ako na-observera na itong time, ako ang permi kaatbang, or like, mong kontra ba, sa inigdaga ni mo, no? Kay lucky siya na permi. O nga, what I've observed at Angel, kay kasagaran, most of the teachers, most of the people, kay they ilan yung paboran ang katong kaatbang nako nga laki, kitungod they view that person as someone who is smarter, who is psychologically and emotionally or mentally stable and capable than those who are women. Kilagi ko weak lagi ang mga babae, dali matandog, dali luura, nana ba? That's the common social misconception about women, or the stereotypes sa mga babayi. But I beg to disagree. Yes, I disagree with that. Kay ever since I was a girl, a child, sa bata pa nga babayi, I've been instilling this mindset sa ako ang utok nga dapat I should break that particular social stereotype ba nga women are weaker women and incapable. No, we are as capable as they can, or even mas gani inana ba. So I do connect with the theme in ways nga women can also lead, on women can also excel in the areas that men sad can excel. So inana, no? So equality kumbaga. So, wala man talingon nga better ta. We're just saying na we are capable of doing it too. Yes, correct. Ikaw, partners po na nato ang mga boys. Yes, of course. Dili na to sila kontra. Dili na to kontra. Alay na to na sila. Yes. Ikaw, we love boys. We love boys. Joke. Asa gani? Asa ikaw interpretation wala na gikilig si Bizarre. We love boys. But yes, Bizarre. Ikaw, Bizarre, unsa ba nang imong connection with the theme? Yes, of course. Just like you, Ate Joyce, siguro pa jud pagkabata ko, appeal jud ko ang mga kuan kanang
student kunuhay student leader sa school. There's a time jud nga kanang ganahan ko kay pabibo man ko no, so apil ko Grondalia nga band. So it's a bandurria and a guitar in session. So natoy time ganahan ko ako ang mag-lead kay for the kuan, for the runner up ta sa honor. Oo, so dako man kay pag elementary ka na, dako man kayo inyong activities kanang extracurricular activities ninyo. So mo to siya ganahan ko, but ang gipili kay Lucky daw kay guitar man iya hagod, so siya daw ang modala sa beat and everything. And I was very heartbroken ato kay dalon magguto siya sa lain nga municipality. So mo to siya ang kuan, first heartbreak as elementary. So kada ato kay anak ko nga dili gyud dapat kay actually sa tunod lang gyud mas ko charis. Dili, I mean practically speaking ang mga babae kay murag ganahan sila mo kuan ba ihatag gyud ilahang ngano man good no kanang ang lagi kay chill ra pero sila gihapon ang mapilian and everything. Ang babae kay they have to do everything para lang sa maibsan ang gender role no. So kato siya medyo ka-relate ko sa theme nga The Girl That I Am, the change I lead, girls on the front lines of crisis. Kay gatuog yun ko nga dapat wala na kanang gender roles. Kay gatuog ko nga kung unsa man gani ang mabuhat sa laki kay mabuhat pod sa bayi nga pila na jud ka century nga gipatunayan, especially sa ato ang mga single moms out there nga pila ka bata ang gibuhi. So kana hagud I think ang message jud ani nga theme kay is to empower jud the girls, especially at a young age, nga dili na siya i-box nga oy bae ka, ikaw dapat ang manghugas. Oy, di ba? Ka-remember mo nung bata mo ito kung namoy brothers po or sister nga nagsuon nga gagmay ba mo na nga ikaw ang manglimpyo kay ikaw man ang bayi, inig-asawa nimo kay kana ba ang mindset kay ka-remember ko akong mama. Giingnan jud ko ato nga kay nama ko yung mga brothers. So ako siya, iyan ako gingnan nga, ikay maghugas inday, kay kung mag-asawa ka, ikaw po nang maghugas inigdako ni mo. And I was like, huh? Mag-asawa di ay ko? Mag-asawa di ay ko. Kana ba? So I think as young as they are, kanang mga batang babae, dapat dili ninyo siya isud sa box. Kanilang imuhang role himuon. Ikaw ang magluto, ikaw ang manglaba, ikaw ang manglimpyo. Dapat i-instill po na sa tanan no kay panglimpyo is just a basic hygiene manggod. So dapat dili lang bae ang kabaluan na, dapat laki po. So yes, dapat kung ganahan ang batang babae mo apil og student leader, paapila siya. Kung ganahan ang bae mo apil og basketball, paapila siya. O sa mga sport iyang ganahan, support her. Kay apil na siya, no? Malay mo, ini greatest president na mahitabo or mabutang diri sa Pilipinas kay bayi di ay dili na to utrohon atong sa iyong pag-election. Mao jud hunaot unta. So yes, thank you so much, Ms. Zar. Ikaw Ate Elsa na pa ba kay further questions in mind? So akong further questions pa dai. So unsa day ang role, so my further question is what role can boys and men play in supporting the rights of the girls? So ako say mag-una kay wala na ko nagawa. Sige, ikaw so ate. For boys and men to play a vital role in our society. So first is the respect and the treating girls as equals also, and speaking out against discrimination and harassment, and also supporting girls' educations and ambitions also, and also sharing responsibilities at home and also in the society, and promoting gender equalities in schools and workplaces also here. Yes. So ikaw Ate Angel na po kay i-add atong giingon ni Ate Elsa? Yeah, so that was correct, no? That's correct, Ate Elsa. That the men and boys in general have a very vital role in preventing gender-based discrimination or gender inequality in general, no? Kay why man oy? Because we put men and boys in a pedestal man yun. Because in our society it's very patriarchy. Yes. So if you are in that pedestal, use that pedestal to voice out, no, and to spread awareness that if women are calling for equality, then you should also listen to their calls. Yes. Ikaw, Ms. Stella.
Actually, It starts daw ana, Ma'am Stan. I think it should start from the family gyud. Yes. No? Kay kuan man god ang mo ba siya gyud ang kuan gyud ang origin pagmold sa imuhang personality. I think to the fathers out there, no, Yes. dili nato i-treat na nato nga to ang mga young girls equally with the boys, no? Kay Yes. kana bitaw aron di man god hangtod sa hangtod ang parents na no to Mao protect the gyud. children. So dapat at a young age kamao na mo protect ang mga girl child nato, no, from further harm. No, kay eventually mo kuan man gyud na sila, mo gawas man gyud na sila sa family, mo gawas sa society, at least sila bit nila ang kakayahan nila to defend themselves and to assert, no, and to participate in decision making, no, nga beneficial pod, no, sa girl child. Dili lang bitaw may tabo nga sunod-sunuran lang ka, no, second class lang ta. So ato na siyang iwalaon, no, sama sa inyong giingon. Ikaw, Ate Joyce? Ay, amo na ko ikaw, Ate Zar. Ganyan ako. Ganyan na ka. Sige. So, for me, nakinomdom na ko sa gingon ni Ma'am Estela ba nga mag-start siya sa parents, no, especially sa ato ang mga fathers out there. I remember, though akong papa kay 8 years to siya nga nawala na. But then, I remember lang my dad nga, nawad-an mo ko na siya trabaho. Pride man gud sa laki, before siya namatay, nawad-an na siya trabaho, kaya tungod lagi nasakit naman siya, nana. Pride man gud sa laki nga, sila jud ang mo provide, di ba? Naa jud na nga pride sa laki, di jud na mawala. But then, what, nibilib ko sa akong papa to nga time, kaya tungod, never siyang ni kuan kang mama bitaw kasi mama ganahan jud na mo trabaho gahi man sa nag-ulo akong mama gamay. Love you ma. Tanaw ra pa siya. But yes, ako mama ganahan jud siya mo trabaho niya. Murag stereotype na nasa tuad ba nga dapat ang babae na ara sa balay, ang laki may mo trabaho. But then things change, especially kato nang si mama na ang murag na breadwinner na sa amo ang family. So nakita lang nako nga si papa na ang manglaba, manghugas plato and all sa balay so it starts with your home nga dapat kamo ang kanang sakto nga role model sa inyong yung mga anak, even sa inyong mga boys nga anak nga makita nila nga ilang papa mulaba sa diay, muhugas sa diay, dili ra day inani nana. So no, importante kayo na siya nga you set a good role model as parents to your kids. That's so true, Ate Joyce. Ikaw, Ate Zar. Yes. Moagri ko ni Ate Joyce ug Ma'am Stella gyud nga it starts at home. Kay kamo man ang nag-hone sa first thing, kamo man gud ang first nga ma-socialize sa bata gyud. Yes. So kung maunsa iyahang example nga makita, mao jud na ang first nga mo siya core memory nga ma-instill sa mga bata nga ma-register. Siguro what role can boys and men play in supporting the rights of a girls aside from being a good father and setting a good example kay mudako man gyud ang bata ngan ma-influence man gyud na outside world. So as they grow old kanang ma-open up siya ba sa lahin pud nga environment. So basin mo na nga ang usa ka laki dapat kabaw siya unsa dili bitaw niya isi-isihon ang mga batang babae. Bay bitaw ka kanang ako ti kay bully. Kanang nagsugod ba as children ba? Kay di ba ang ilahang laging misconception sa girls kay dali ra mo hilak, gamay ra nga kuan, mahinhin lang. So, na dapat instill, sakto Ate Joyce and Ma'am Stella, nga instill right values sa pagkabata nga lalaki. Kaya para dili siya wala siya superiority complex bitaw to think nga gamay or mas less ang bai. Dapat ipakita pud na sa papa on how he treats his wife, no? Yes. Sa mother, sa iyahang kids. Dapat mag-set jud na sila og example. So, yes, dako good kaayo ang responsibility sa pagiging amahan. So, dili lang unta mo sig pamtisog. Dili pa mo able to be a good father. Dili lang a good provider, but also a good father. Yes. So, Karon, let's proceed with our next question. Yes, Ms. Zar. napakoy question, Yes, Joyce. sama na, Ms. Zar. So, kanang nag-mention or nag-isgot mang yun no, about girls and empowered girls. Kinsa man sa inyoha ang inyohang mga gilook up nga mga maskin dako na kayron pero gasugod jud ilahang advocacy as kids, as girls. Sige.
Sige, mas dark. Ako, Sige, mas dark. ikaw. Sige, ako. Mag-start ta sa kanang pinaka-una nga i-look up yun sa mga bata, no? Especially kanang mga cartoons, movies, na. So, ako, as a kid, I looked up to, especially sa kanang Barbie, daghan yung CD na sa balay sa una. And then, kanang, I come across sa kaning nga quote sa Barbie nga movie, I forgot unsa to nga movie. But then, yes, na-quote dito nga kanang, you can do anything as long as you put your heart into it. So, with that, as a kid, kana naminaw ko ato, so dili pa jud deep ang ako ang pagsabot ato nga quote. But then, like, I was like, so possibly sa jud ay ang mga things, no? Kay kaya gani ni Barbie, bisag salida ra to ba? Kaya gani ni Barbie, ako sa dinig dako. But then, yes, karon nga ni dako nako, nadala nako siya, and I can say nga, yes, as long as I put my heart into it, makaya ra gyud na nato ang tanan. Yes, ikaw, Ate Angel. Yes. So, who do I look up to? Like, who are the young girls that I look up to? Plural, guys, because I love the Girl Scouts, no? The Girl Scout community, the Star Scouts, because I was once a Star Scout. Kay, why do I idolize them or look up to them so much? Because they are the future leaders of our society, no? Because if mo appeal ka og Girl Scout activities, dili ra siya activity ra, dili ra siya pag-ila-ila. It gives you hands-on experience on the real world. It teaches you life skills. Unsa yung mga life skills? Communication skills, and how to handle with different types of people. Kay, if sa Girl Scout ka, or mga activities sa Girl Scout, ibutang makag-usa ka group. And sa usabi ka group, dagahan kay personalities. Yes. And even mag-clash ang personalities sa mga young girls. And with communication skills, you are able to communicate what you want to say to other people in a manner that they will understand na magkasinabtanay mo. Yes. And this is very helpful when it comes to your life as an adult. Because unfortunately, no, not all adults are good at communication. Yes. So dapat sa pagkabata pa lang adapt or gina-learn na ninyo ang communication skills na ma-use ninyo as an adult. And finally, no, my favorite, leadership skills. These young children, these young girls will be the future leaders of society. Kay kita ba mag-inherit pila katagi sultian na ng gabalik-balik na quote ni Rizal, no? Kabataan ang pag-asa ng bayan, because it is true. We are the inheritors of the social and political or economic structures in our country. And pagkabata pa lang, kanang mga Girl Scout, kanang mga Star Scouts, pangutanaw na ninyo, they want to be future leaders, no? Kay na-embody naman na nila ang leadership skills pa lang. So speaking of skills, or speaking of young girls, yes. no? Di ba, Ate Elsa, naa kay young girl nga manghud? Yes, nagid. So, ang manghud is very inspiring sad kay siya sa kay she's very young also, and she's very passionate in learning and like doing multiple things, like she have multiple hobbies actually. So she likes to paint, she likes to draw, play chess. She actually joined a competition in their school, and she actually won the competition also. And yeah, she's actually very inspiring because sa kana nga time ako kanang mga elementary pa man siya karon, so kana nga time kay wala pa yun, nagduwa pa yun ko ana. Yes, ikaw, Ate Elsa, kanang naba kay kinsa man ang mga inspirations nimo? Mo na siya, yung younger Imanghod. sister daw. Yes. Okay, yes. Ikaw, Ate Zara, na pa ba kay more questions para na mo? Yes, napajud ko yung question, napajud guys. di ay. Napajud di ay. Sige. Pasayawagid ko. Sige lang. Kana, unsa para ninyo, kay hisgot man tanon, empowering girl youth, para unsa ninyo, unsa ang meaning, no? Sa empowerment of girls? And how would you empower them? Patingugo na sa nato si Ma'am Estella. Sige, Ma'am Stella. Yes, Kay siya Stella. man ang pinaka-head nato. Ang atong mama. Di na lang ko moadto sa layo. Kay na naman mo dinhi. Of course, proud ka ayo mi. Oy, sa amo ang mga child's rights advocates. Kay sa una biya gagmatoy pa biya kaayo mo, no? Oh, you started advocating on children's rights through media, di ba? Yes. Unya kana bitang as years pass by, no? So now you're coming back to continue the advocacy, and usa gani ninyo nga kauban, no, si Saibel, no, Tantay nga karon na sa National Youth Commission and still continuing to advocate children's rights.
human rights and even environment. Yeah. Unya karon po ang ato asang mga bag-o nga kipang-organize nga mga CRAs naapod sa asumi no nga usahay maka-angkor po siya dinhi but then ang iyang advocacy is on environment pod no. So nindot na siya nga kanang maka-proud bitaw sa CLB nga wala man mi nagatudlo ninyo ana no but then you have the initiative no to continue no bisan gani kay malipay man gyud mi nga even sa inyong studies in your work you continue the advocacy and kami ga-encourage gyud baya mi ninyo nga manlansar mo no kana sa inyong SK sa inyong barangay para bag-o na sad no ang ato ang youth leaders no nga na bitaw advocacy no about children. Yes. Sinodyo na Ma'am Estela. Pero ang question another question, Ma'am Stella, kay what is empowerment of girls for you? Yes. And how would you empower us? Kay empowered naman ka, Ma'am. Yes, Maujud. The power of, the empowered of all empowered. Actually, ang empowerment is kung ano man gud na siya. Nara na sa inyo ha, no? Wala lang na siya nimo na pagawas. Unya, kami, i-capacitate lang yun mo na mo, no? Para nga ang inyuhang rights, no? Manggawas, especially the participation rights, no? The protection rights nga somehow, kanang wala bitaw kaayo siya na develop. And then with the training that we had, kanang karon no nakita na nga uy mga empowered naman ni amo ang mga CRAs. youth kaniadto, mga CRAs kaniadto, no? Unya ma-shock na lang binga ha, kanang konsehal na siya, kapitan na siya, no? Or kuan na siya kanang nag-level up na no ang iyang political career and even katong nahimo ng mga professionals naabot na sa laing nasod but then di continue no the advocacy on children. So that's I think ang kanang empowerment bitaw nga dili na siya gikan sa gawas kung dili na naana na sa imuha kinahanglan siya nimo i-develop. Yes. Yes, sakto to Ate Joyce nga kanang kung empowered woman na ka imuhang role as an ate para sa younger generation is to support and uplift them, encourage them, kanang apil ikaw og mga school activities, 'di ba? Yes. Kanang ipa-better imuhang academic level. Of course, you should also be the one to teach them of what you learn, like either academic, life skills, and imuhang mga life lesson pod nga na-learn. Third is you have to stand up for them. So as an ate, if nakay nakitaan nga batang babae nga ginabuli, imasad na siya i-help, no? Speak out to get help. Fourth is you should create a safe space. So, dapat gini-encourage nimo ang create a safe space and also be a role model. So, you should be an example to young girls nga mag-appeal og mga different clubs or groups nga they are able to freely express themselves and grow together. Sixth is to use your voice, of course. Use social media, art, writing, or public speaking to raise awareness on girls' rights and issues. Seventh, of course, dili lang madani kung sige ra tagtabi, no? Or sige ra Maog dapat na akay action. Do volunteer, no? Or join campaigns. So you have to participate in programs or initiatives nga gana support sa mga issue regarding girl-child, like in terms of education, health, or safety. So ikaw, ate Elsa. Sige. Ate Elsa, Ate Angel. Unsa para sa inyo ha ang empowerment of girls and how would you empower other girls? For me, Ms. Zor, empowerment is simply giving someone the opportunity to shine, no, or to to develop their talent that is inside them, no. Yes. So, tinuod yun na ate. Ikaw, Ate Elsa, what's your thoughts? Unsa man ang empowerment of girls for you and how do you empower kanang girls? So, appeal pagi ko. So, yes. Siyempre, appeal jud ka, Ate Elsa. So, for me is the empowerment of girls means helping girls gain their confidence, sad. So, and educate and give them opportunities para sa ingon ni Ate Angel, and to make their own choices and to pursue their dreams, sad. And to empower others, I would encourage them to believe in themselves lang sad yun. Correct juga diha Ate Elsa, no? So, karon nindot gud kaayo ang ato ang topics. We've talked about kana International Day, October 11, and then inyo kalimti. And unsa ang mga issues nga gipang
naagian sa mga tuang mga girls o kanang unsa man ang mga movement nga angay natong pagabuhaton. Ang theme karon nga the girl I am, the change I lead, girls on the front lines of crisis, and how kanang boys and men kanang support the rights of the girls. We've also talked about kanang some inspirations nga kanang kita lang daan, we ourselves, we are the inspiration for the younger generation nga nagsunod sa atoa. And mo gingon sa ni Ms. Zar nga, what does the phrase empowerment of girls mean to you, and how do you empower girls? Simply just by you kanang being the good role model that you are inspiring kanang the younger generation to take part pod in the kanang activities or participate in kanang practicing their rights and kanang voicing out their kanang concerns, so on and so forth. So karon no, grabe jud ka maong danon ang atuang topic karong udto naman udto. Yes, udto na. Pero udto, so I hope nga nagkaon na mo diha and busog na mo. So yes, so karon dagang salamat kaninyong tanan, labi na sa atuang fellow CRA, si Ate Angel, si Ate Elsa, si Ma'am Zar, ug si Ma'am Estella, and atong napaminaw og unsa jud ka importante ang pagsaulog sa International Day of the Girl Child. Nganong dapat ani isip usa ka kabatan-unan, and unsa ni ka-importante nga maka-affect ni siya sa girls globally, and in order for us to promote their rights and empower them. So, kitang tanan, let us all create a world where every girl can grow up safe, strong, educated, and free to reach all of her potential. So, yes. So, Ms. Zar, ba kay mga greetings and all the Yes, nakoy kanahan i-plug, of course, sa mo ang CLB statement shirt. All the proceeds of the t-shirt will be our Defense Legal Fund para ni sa mga kabataan nga naay kaso nga gipasaka sa korte. So you may check our designs sa mo ang t-shirt. Price starts at 299 pesos. You may check it out on our Facebook page. Just search Children's Legal Bureau. Of course, kung natay cases on child abuse and child trafficking, please do report it to us. Our hotline is 255-8016. Naapod mi office sa number 10 Queens Road, Cebu City, likod sa Iglesia ni Cristo, and at bang sa Burger Joint sa May Mango. Naapod mi office sa Dumaguete City, 4th floor, West Portal, Siliman Compound, Dumaguete City. Of course, ganahan sad ko i-greet si Ate Angel, no? Yung birthday, September 30. Happy birthday. Elsa and Ate Joyce pag October 1. Atong Selby staff na mag-birthday this October. Ma'am Estella ug si Ms. Zar kay mga October babies man tan ron. Yes. Go. Naapod sila, no? Si Attorney Ten, Attorney Noemi, si Des, Ma'am Sandy, si Jerome, no? Si Melrose. Unya, naapod tay mga birthday celebrants pod, former CLB nga staff, si Cap Earl, no? Og si Attorney Brian, no? Nga nagtan-aw karon. Thank you for watching, Attorney Brian, as well as Janet, no? Claveria, who is also watching karon. Yes, no? So, karon, kanang happy birthday sa tanan nga mag-birthday sa October. Yan. Mga gwapo. Happy birthday to you. Ay, wow, singer. Kumanta siya. But yes, no, karon, aba mo yung mga greetings diha. So, ako sa day, ganahan ko i-shout out si John Clint og si Erica. Kay, wala man sila diri ron, but then I know nga you guys are watching this, so shout out inyo. And kanang sa ko sang mama og sa mga sa mga igsoon ni mama, kanang they are watching manggod nagatang gyud ni sila ba. But yes, so hi diha sa akong kuya pod nga nasa Taiwan. Hello. Unya kanang yes kamo girls na ba mo'y ganahan nga i-greet and all? Yeah, speaking of greetings, I would like to greet ang akong panangga nga block, Bachelor of Arts in Political Science 3A, og shout out day ni Ace Wenceslao, napatay case digest. So, ay kalimti please. Kay very nangangamba na ko sa akong political law. Ikaw Ate Elsa, go. Yeah, and I just want to shout out to my mga ancestors na ko. Ancestors? Grabe naman. Grabe lang sa Grabe. Sige. So, thank you so much everyone. Og sa katapusan, kitang mga kabatanunan mupadayon unta ta sa pag-advocate sa kaayuhan sa kabataan ug labi na ang ilang mga katungod. So, every child has the right to live, right to be protected, and right to develop, and right to participate. Ug diri na lang.
Og diri lang takutob ni ining atong programa, ako si Joyce Rubio. Hinaot nga dunay tay nakatunan karong atong mga karon nga episode sa atong mga suking tigpaminaw ug tigtanaw. Og ako po di ay si Angel Grace, ang CRA gikan sa Dakbayan sa Mandawi. Og ako sabdi ay si Elsa Jane R. Gibraltar, gikan sa Dakbayan sa Mandawi. Og ako sa balik, si Marian Zara, ang project staff sa KKS Project sa Children's Legal Bureau. Ug ako sab si Stella Quizon, ang program coordinator sa KKS nga project sa CLB. Magkita-kita na sab-usab kita sa atong paboritong child-friendly nga programa sa kahanginan sunod nga Domingo sa buntag, ang Kabataan Karon. Inyong nabati ang tulumano, ang Kabataan Karon. Hangtod sa sunod higayon, ang Kabataan Karon.